Kyle's POV. Hey, what happened? Nag-aalala kong tanong habang dahan-dahan lumalapit ako sa kanya. I'm not gonna hurt you. Please, hold my hand. Stay with me, love. Niyakap ko siya na mahigpit na wala ko narinig na anumang pagtutol sa kanya. Sinuot ko na rin ang roba sa kanya at pinangko na siya pabalik sa kama. I felt her body trembling not because of the coldness of the water, but because she was scared. Scared of something. Hanggang sa narinig kong hikbi niya. Hindi ko na kaya. I can't. Paano ako makakatakas dito? Iyak siya ng iyak na parang humihingi ng tulong pero walang makakatulong sa kanya. Ano bang nangyayari, Francine? Hindi ko na maintindihan. Hindi ko na alam. Kahit ako'y nalilito na sa inaakto mo, I wanted to help you but you don't allow me to help you. Pati ako tinutulak mo palayo. Please, answer me. Talk to me. Tell me what's going on. Anong nararamdaman mo? Anong kailangan mo? Paano ako makakatulong? For once, trust me. Then she looked at me the way he looked at those others who did not important her. Wala akong naramdaman kundi kawalan. Walang emosyon. Walang iba kundi isang titig. Gusto mo bang makarinig ng kwento? Seryosong tanong niya pero mukhang natatakot kung anong isasagot ko. Akala ko kilala ko na siya just by reading the information about her that my friend gave me. I thought sapat na yun para makilala ko siya. Anong kwento ang gusto niyang malaman ko? Paano kung ma-trigger siya nito? Natatakot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa kanya. Kung ang dahilan ng takot niya ay tungkol sa istoryang sinasabi niya, mas mabuti nga sigurong malaman ko kung yun ang paraan para mabawasan ng takot na nadarama niya. Kung papayagan mo ako, makikinig akong mabuti. Sabi ko sa kanya, nagbibigay assurance para hindi siya matakot at magtiwala sa akin. May napas lang na ako. Hindi lang isa but 3 of them at walang nakakaalam na pinaslang ko sila kundi ako. Pakiramdam ko'y natulala ako sa impormasyong sinabi niya. Totoo ba yon? Yan ba ang dahilan ng takot niya? Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. At di ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Just by looking at your face now, I don't know if I'm gonna continue or stop. Tulad kanina, tamang nakatingin lang siya sa akin na parang wala lang. Ngayon sabihin mo sa akin, mananatili ka ba? O iiwan mo ko? Alin ang mas mabuti sa'yo? Sa kabilang banda. Wala akong ideya sa kung anumang gustong iparating sa akin ni Francine. Ngunit isa lang alam ko at sigurado ko. At yon ay mananatili sa tabi niya sa kabila ng mga nalaman ko sa kanya. Nagmula, may mali ba sa ikinikilos niya? Any unusual like hurting herself? Sinasaktan ka na rin ba niya? Sunod-sunod pang tanong sa akin ni Aiza. Ang nag-iisang kaibigan ni Francine na kilala ko. Nagkita kami ngayon dito sa La Tigra Hotel tulad na napag-usapan namin. I left Francine together with my mom and Kenji at Baguio. Babalik din naman ako kaagad doon pagkatapos namin mag-usap ni Aiza. What do you mean by that? She's nothing hurting herself and she's not hurting me either. Bakit mo natanong? Balik tanong ko naman sa kanya. Nagtataka sa mga binitawan niyang katanungan. Alam mo kasi, Kyle, kahit ako'y nag-aalala pa rin hanggang ngayon, hindi ako natatakot more on nag-aalala talaga. Lalo namang kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko talaga siya maintindihan at habang dumarami ang nalalaman ko, lalo ako nalilito. Can you please spill it out already? Hindi kasi talaga kita maintindihan and please, wag mo nang gawin na suspense ang pagkukwento mo para tayong nasa thriller movie nang dahil sa sinasabi mo. Umirap siya sa akin bago bumuntong hininga. Alam mo kasi, jump to the exciting part. Putol ko sa kanya. Malamang kasi kung ano-ano na naman ang sasabihin niya. Pambihira naman, Kyle. Hindi mo alam yung salitang maghunos dili ka? Malakas sa sagot naman niya, medyo naiinis na. Let me tell the story from the start first, before we jump to the exciting part. Just me, limited edition lang English ko kaya please lang, don't me. Giit niya pa na kinakunot ng noo ko. Now I wonder how Francine and this lady become friends. Mataray si Francine habang may pagkaprangka naman tong si Aiza. Mabutit di sila nagsasama na tong dalawa kapag magkasama. Okay. I won't cut what you're going to tell me now. Sorry. Hinging paumanhin ko sa kanya kahit na nga ba, inip na akong talaga. Nakita ko kasi dati si Francine na pag-alagala sa daan. Marunges at may bahid ng pulang mansa ang damit sa katawan niya. Di ko alam kung matagal na ba yon dahil tuyo na. Tulala siya at parang wala sa kanyang sarili, kaya naman dinala ko na siya sa amin. Nang dahil sa kaalamang yon napukaw ang interes ko tungkol sa kung bakit ganon si Francine nang makita niya. Wala ba siyang pamilya o mag-anak man lamang na pwedeng pumupkup sa kanya that time? Nung una at ikalawang araw niya sa bahay, hindi siya nagsasalita.
Hindi nga rin yata siya natutulog. Kumakain siya pero pagkatapos nun magkukulong na siya sa kwarto. Hanggang sa isang gabi, narinig ko siyang sumisigaw sa kwartong inookupa niya, humihingi ng tulong. Habang tumatagal, nakadama ko ng pinaghalong takot at galit. Takot hindi para sa sarili ko kundi para kay Francine at galit sa kung sino man at anumang dahilan sa likod ng nakaraan niya. Nang puntahan ko siya sa kwarto niya, tulog naman siya. Pero kinabigla ko talaga nang bigla na lang siyang tumayo at sinugod ako. Akala ko nga makikiliti niyang buhay ko dati pero nang mapagtanto niya siguro na hindi ako kaaway o kung ano pa man, niyakap niya ako habang umiiyak at humihingi ng tawad. At tong gabing yun, nagkwento siya sa akin. Gustuhin ko mang magtanong, pinigilan kong sarili. Kumuha ko ng alak at uminom habang hinihintay si Aiza na magkwento pa tungkol sa kwento ni Francine. Sabi niya laki siya sa bahay ampunan sa probinsya ng Zambales. Dahil wala nang umampon sa kanya, nagpa siya na lang siyang umalis noon upang hanapin ang mga magulang niya. May nagpakilala sa kanyang kamag-anak niya raw. Maayos naman ang isa hanggang isang buwang paglalagi niya roon. Hanggang sa may dumating na dalawang kamag-anak na lalaki yung kumupkop sa kanya. Ginagawan siya na hindi maganda ng dalawang yon. Nang malaman nga ng asawang lalaki na kumupkop sa kanya, na gano'n ang ginagawa sa kanya, nang magpinsang lalaking tumuloy sa kanila, pati siya ay nakisali. Naikuyom ko ang kamao ko habang naririnig ko iyon. Pero, teka, ako ang nauna. Ako ang naunang kumuha sa kanya. You know, pag-iimporma ko. Ikaw ang unang nakakuha ng perlas niya? Aba, swerte mo. Wait lang, di pa ako tapos eh. Napabuntong hininga na lamang ako at muli nanahimik. Hindi siya totally ginagalaw ng tatlong lalaki dahil narinig niya, binenta siya sa isang governor. Gagawin silang regalo para sa anak nito, kaya na magkaroon ng pagkakataong makatakas siya ay tumakas siya. Pero alam mo ba, napasnang ni Francine ang magpinsan? Nilason niya, habang isa pang nagpapanggap na kamag-anak niya ay napasnang niya rin. Gusto kasi siyang gawa ng masama, kaya naman nang makakuha siya ng patalim, di siya nagdalawang isip na itarak sa lalaki. Yun ang dahilan ng trauma niya. Idagdag pa si Kervin na siyang anak ng governor na dapat bibili sa kanya noon. Ngayon, malinaw na ang lahat sa akin. His fears and trauma were valid. Nakonsensya siya sa ginawa niya sa tatlong taang pinaslang niya at mas lumala ang trauma niya nang dumating si Kervin. Buntis si Francine. Nalaman lang namin after the incident that happened to our son. She wanted to go back to US. Do you think it's the right decision if I let her? Pag-iimporma ko. I need her advice because she knows Francine well. Buntis ang bruha? Peste, Kyle, matinik ka talaga. Anong klaseng kasanggang meron ka? Bulalas na naman na hindi ko kagad naintindihan. Napapailing na lang talaga ako ng dahil sa mga sinasabi niya. Pero alam mo, seryoso. Let her go back to the US. Baka doon gumaling siya. At kapag okay na, pabalikin mo. Payo niya. I can't. I don't want to lose her again. Hindi ko nakakayaning mawala siya ulit sa akin. Yes, that was so selfish of me, but I cannot afford to lose her again. Linyahan ng mga madadramang nilalang. E di sumama ka na sa kanya. Bakit pa ginagawa niyong komplikado ang maliliit na bagay? May pera ka, mayaman ka naman. E di sumama ka, tapos ang usapan. Sunod-sunod na saad ni Aiza. Habang ako na may napapaisip kung susundin ang payo niya o hindi. O siya, uuwi na ako. Inintay na ako ng asawa ko eh. Kailan niyo pala kukunin sa Jiro? Okay lang ba kung sa inyo muna siya? May aasikasuhin lang ako. Sagot ko naman. Kahit wag niyo nang kunin eh, okay lang. Ang gwapo kaya ng inaanak ko. Napangiti naman ako dahil doon. Malamang nagwapo ang mga anak ko. Gwapo ko eh. Thank you, Aiza. Atid na kita. Tumango lang siya at tuluyan na nga kaming umalis. Malapit lang naman ang La Tigra sa Dayton's Hotel. Doon ko lang siya hinatid dahil doon sila nakatira. Thank you for telling me about Francine's story. I'll go ahead. Paalam ko. Di ko na rin ginambala pa si Jiro dahil natutulog na raw. Nagmaneho na rin ako kaagad pabalik sa Baguio. Ngayong napakarami ko nang nalaman tungkol kay Francine, di na ako magtataka sa mga kinikilos niya. I never fear her but I was worried about her health. Maybe it's time for her to go back to the US kapag okay ng lahat. Ilang oras pa, nakarating na rin ako sa mansyon at ang pagbukas ko ng pinto sa silid namin, bumungad agad sa akin si Francine. Halos mabato niya ako. Niyakap niya ako na mahigpit. Sirandal ang mukha niya sa balikat ko habang mahigpit akong niyakap. Ano nangyari, love? Halos pabulong kong tanong. Akala ko iiwan mo na ako. I love you, Kyle. Bulong niya habang nangingilid ang luha sa pisngi niya habang ako, hindi man lamang ako makapagsalita.
Peste. Her I love you Kyle made me feel like a teenage boy. Kinilig ako. Inagkan ko ang noo niya at tinagpos ko siya pabalik. I won't leave you, and I love you too, Francine. Francine's POV. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi sa hindi ko malamang dahilan. Ngunit base sa panginig ng katawan ko at luha sa mga mata ko, malamang dahil ulit sa panaginip. Dahil halos araw-araw na bumabalik sa panaginip ko ang malagim na nakaraan ko. Ngunit ngayon bihira na lang pero tulad ng dati, hindi ko pa rin maiwasang matakot, mangamba at manghina dahil doon. I was about to stand up but Kyle, hinagpos ako ni Kyle na mahigpit. His eyes were still closed, probably sleeping. I touched his nose. Dahan-dahang tinunton ang aking kamay mula sa kanyang ilong hanggang sa kanyang pisngi. Tinanggal ko ang hibla ng buhok niya na nalaglag sa noo niya. Kumunot ang noo niya habang ginagawa ko yon. Thank you for staying by my side, Kyle. Bulong ko. Alam ko hindi siya sasagot dahil tulog na tulog pa siya. Kaya naman gagamitin ko ang pagkakataong to para sabihin sa kanyang sekreto ko. Hindi ko kasi kayang sabihin sa kanya nang gising siya. Alam ko matatakot siya sa akin o baka iwan niya ako, itaboy ulit. Pero nakakapagod na rin kasi. Pagod na akong gumising sa gabi nang nanginginig dahil sa takot. Pagod na ako magtago at takbuhan na nakaraan. Maiintindihan mo naman, di ba? Muli kong bulong kahit na alam kong hindi siya sasagot. Dahan-dahan kong hinahaplos ang mukha niya habang inaalala ang mga nangyari sa akin dati. Hindi man lahat pangit pero karamihan masakit. Totoong lumaki ako sa bahay ampunan. Napulot ng isang madre. Nag-aral sa paaralan kung saang ampunan kumupkop sa akin. Pagsisimula ko habang sinusuklay ng marahan ang buhok niya gamit ang mga kamay ko. Totoong kakambal ko si Edison but when he found me and we go back to the US, our father told us about the real story. Kung saan nagmula, paano nabuo, sinong gumawa at kung paano kami nabuhay. Mama Belinda was not our real mother. Pangalawang asawa lang siya ni Dad. Nabuo at nabuhay kami sa sinapupunan ng ibang babae. Pero kahit kaninong uterus pa kami nanggaling, ganoon din naman. Tao pa rin kaming lumaki. I looked at Kyle who was still sleeping peacefully. Remembering my fast when that was easy. Telling it to someone made me feel small, especially to Kyle. So perfect to my eyes. May magandang buhay, mula sa magandang pamilya, may pinag-aralan, maayos sa trabaho at higit sa lahat, walang tinatagong baho. Noong 19 ako, may nagsabi sa akin kapag anak ko sila. Muli kong saad nakatingin sa kawalan, habang marang sinusuklay ang buhok ni Kyle. Naniwala ako at sumama ako sa kanila. Ganun ako kadaling paniwalain eh. Ganun ako kasira. Napangisi ako as I remember that. Tuwang-tuwa pa ako noon, yun pala'y may mapagpanggap lamang sila. Alam mo kung ano yung mas nakakatawa? Nagtiwala ako sa kanila. Nagtiwala ako ng pamilya kami na hindi nila ako sasaktan. Na iuwi nila ako sa tunay kong mga magulang. Namamahalin at poprotektahan nila ako hanggang nasa poder nila ako. Yan pala silang bababoy sa pagkatao ko? I cried as I said that. I let my tears fall. I let my anger show and let myself tell more about my story. That became my worst nightmare, Kyle. Every night I prayed na sana mawala na lang ako. Yung dalawang bastos na nagpakilalang pinsan ko, ginawa nila akong bayaran. Pinagsawaan ng katawan ko, lahat ng parte na hawakan nila. Pagkatapos nun, sasaktan nila ako? Pananakit na hindi ko inakalang mararanasan ko. Pero alam mo bang nagpapasalamat pa ako na kahit ganon, di nila kinuhang pinakaingatan kong pagkababae? But when I got a chance, I poisoned them. Ayun, ang bilis na wala. Napangisi ako dahil doon. Akala ko kasi ang masasamang damo matagal mawala. Pero bakit sila ang bilis lang? Siguro dahil mas masamang damo ako kaysa sa kanila. Hindi ko rin inaasahan na mga taong kumupkup sa akin. May balak palang ibenta ko sa isang governor sa Maynila. Sa anak ni Governor Blanco. Surprised, right? Ang nakakagulat pa, anak niya si Kervin Blanco. Yung muntik akong angkilin, hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Kaya naman kapag nagkaroon ng pagkakataon, babawian ko siya ng buhay. Nilingon ko si Kyle, pero nasa noon niyang may patak na pala ng luha ko. He was so handsome to the point na mapapatanong ka sa sarili mo kung paano na-inlove sa akin to. Bakit siya mananatili sa tabi ko, gayong napakaraming babae dyan na matino. May magandang buhay, galing sa maayos sa pamilya, at walang kwento ng katulad ng sa akin. I wanted to push you away. God knows how hard I tried that. Kasi ayoko madawit sa mga kapalpakan ko. Ayokong pati ikaw ay madamay sa mga kasalanang nagawa ko. Ayoko.
Ayoko na husgahan mo ko. Hindi ko naiwasang humagulhol ng iyak dahil doon. Pinilit ko pang pakalmahin ang sarili ko habang impet na umiiyak. Baka magising siya. Ayoko na makita niya ako ng ganito. Pilit akong nagpakatatag at malakas sa harap nila pero sa loob-loob ko. Hindi ko kaya, pero hindi ko maipapangakong hindi ko yun magagawa sa kanila. After all, isa akong masamang tao. That is all for today. Dahan-dahan akong tumayo at umalis para magtimpla ng gatas at matulog na ulit. Hindi magandang napupuyat, lalo na't nai-stress ako sa kalagayan ko ngayon. I am pregnant at hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyaring masama sa dinadala ko. Kyle's POV. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, iminulat ko ang aking mga mata. Kanina pa ako gising simula nang maramdaman ko na bumalikwas ng bangon si Francine. Gusto ko rin sanang bumangon nang tanungin kung may nararamdaman ba siya at kung may masakit ba sa kanya. Pero nang marinig ko siyang nagkukwento, natigilan ako na hindi ako nakagalaw sa kinahigaan ko. Pinilit kong itikom ang bibig ko at pikit ang mata para hindi masabi niyang lahat ng bumabagabag sa puso niya. But when I heard her, parang gusto ko na rin kumitil ng buhay. I cannot imagine myself hurting Francine. Hindi ko maisip ang sarili kong ginawan siya ng hindi maganda. At hindi ko maisip na ibebenta ko siya sa ibang lalaki. Pese sila. Pese sila sa pagtatrato kay Francine ng masama. Kung pwede lang naroon ako sa eksena ng buhay ni Francine noon, baka ako pa ang naunang bumawi sa buhay ng mga pese na yon. Kaya tama lang, nararapat lamang sa kanila iyon. Kulang pa nga eh. Muli akong pumikit nang marinig ko ulit ang pagbukas ng pinto at maramdaman ang paghinga niya sa tabi ko. Yumakap siya sa akin, dahilan para haplusin ko rin siya na mahigpit pabalik. Go back to sleep. I love you. Bulong niya dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Napagod ako dahil doon, tsaka sinandal ang mukha ko sa pagitan ng balikat niya. I said my I love you too silently in my mind before I hugged her tight again and forced myself to go back to sleep. Francine's POV. As I woke up in the morning, Kyle was not beside me anymore. Tayong ang bakas na lang ng pinaghigaan niya at amoy niya ang naiwan sa kama. Pero alam kong kaalis na lang dahil dama ko pa ang init ng katawan niya sa higaan niya. It had been a long, not so smooth day for me and my family these past few days, but now, I felt a little bit relief. Parang nabawasan lahat ng bigat na dinadala ko sa napakatagal ng panahon. Nang simulan ko magkwento kagabi kay Kyle, kahit na nga ba tulog siya, "Baby, gutom ka na?" Pagkakausap ko sa dinadala ko, habang marang hinahawakan ng tiyan ko. Gusto kong kumain ng saging na may hot sauce. Hindi ko alam pero bigla ko nag-crave doon. Ang weird ng hinahanap kong pagkain pero yun talaga ang gusto ko. Mula sa kalan humarap siya sa akin. Umurong tuloy ang sasabihin ko. Peste, ang hot na naman. Nasisilip ko sa gilid ng suot niyang apron ng abs niya tapos halatang halata pa sa boxer niya yung "Yes, baby." Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang hawak pa ang sandok sa kabila niyang kamay. Mas lalo tuloy akong natahimik. Para kasi nag-iba ang gusto kong craving. Parang siya na lang kaya? Ang aga-aga, bakit naman gantong nasa isip ko? "Are you hungry?" He softly asked. Lumapit siya sa tabi ko at hinagkanan na ako. Niyakap niya rin ako tila naglalambing na bugok na pinatong niya sa balikat ko ang mukha niya. I cooked fried rice, hot dog and egg. "Sorry, yun lang alam kong lutuin." Pabulong niya pang sabi. Hinagpos ko siya pabalik. Nasasabik na kagatin ang balikat niya kaya naman kinagat ko. Di naman madiin, tamang kagat lang. "Ikaw na lang yatang uumagahin ko," patanong kong sabi sa kanya. Naramdaman ko pang paggalaw ng balikat niya at ang mahinang halakhak niya. Kinurot ko nga, kala niya yata nagbibiro ako. "I love that idea, baby. Shall we start now?" Nakangisi pa rin tanong niya naman. Tinulak ko siya ng bahagya na nagsisimula na siyang humagkan at tumawak sa akin. Naramdaman ko rin ang pagkabuhay na nasa pagitan niya. "Baby, ginising mo na." Pagrereklamo niya ng tuluyan ko siyang itinulak. "I want some banana with the hot sauce. Gusto ko yung kulay green na saging, tapos malit lang siya and the hot sauce is not a typical hot sauce lang. Gusto ko yung may chili paste na may bawang na marami." Sunod-sunod kong sabi sa kanya. Nakamaang lang siyang nakatingin sa akin at nakikinig ng mabuti. Parang inaabsorb pa niya lahat ng sinasabi ko bago kumunot. "Where am I gonna see that banana? And the hot sauce? Baby, ang aga pa, bukod pa ron may saging sa ref. Pwede naman yun, diba? Or if you want, you can eat my..."
Nagtatakang tanong niya. Sinamahan pa ng kalokohan. Kagad ako pumunta sa ref at binuksan yon para tingnan ang saging na sinasabi niya. Ngulit na makita ko yon, umasim kagad ang mukha ko. Di naman kasi yun ang saging na gusto ko eh. Hindi ito. Ayoko ng saging na to. Galit kong sabi sa kanya. Napakamot naman siya sa batok niya at bumuntong hininga. Okay, maghahanap ako. But for now, mag-almusal ka muna. Hinila niya ang upuan sa katabi ko at pilit na umupo. Napasimangot naman akong umupo. Samahan mo akong hanapin yung pesting saging na yan. Umiiling-iling niyang sabi. Tinanguan ko na lamang. Nang ihain niya sa harap ko ang pagkaing niluto niya, na ipinagmamalaki niya ay kagad na humilab ang tiyan ko. Tutop ang bibig, tumakbo ko sa lababo para doon dumawal. Peste, di naman ganito dati nung pinagbubuntis ko ang kambal ah. Bakit ngayon parang ang hirap? Parang arte naman ang baby ko. Oh my God, what should I do? Tell me, anong masakit? Anong gagawin ko? Natatarantang hinawakan ni Kyle ang likod ko habang paulit-ulit nagtatanong sa akin kung ano ba ang dapat niyang gawin. Bigla naman akong naduwal nang maamoy siya. Kanina hindi ko naman siya naaamoy pero bigla yata siyang bumaho. Peste, dadalhin na kita sa ospital. Dinig ko namang sambit niya. Kahit tumuduwal at nanghihina, napairap ako. Napaka-OA naman kasi niya eh. Halatang walang alam sa pagbubuntis. Sa bagay, hindi niya pa naranasan mabuntis. Kung bakit kasi babae lang nagbubuntis, dapat lalaki rin. Wag kang OA. It is part of my paglilihiting. Hindi mo yan alam kasi hindi ka pa naman nabubuntis. Sigaw ko sa kanya na kinalaki ng mata niya. Of course, baby. I'm a man. Kaya hindi talaga ako mabubuntis. Mahinahon naman na sagot niya. Parang sinasabi niya na dapat alam ko yon. Exactly. Kaya hindi niyo rin alam ang pinagdaraanan ng may mga babae eh. Tapos ngayon, saging lang hindi mo pa maibigay sa akin? I hate you. I ran to our room after I said that. Parang bigla sumama ang loob ko sa kanya. Nagiging emotional na rin ako lately. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko na rin maintindihan eh. Ang OA ko nga, pero ano nga ba ang pakialam ko? Kyle's POV. Hindi ko alam na ganon magbuntis si Francine. Napakasungit niya. One moment she was so sweet and after that, daig niya pang tigirang nawawala. Ganon ba talaga kapag buntis? Saan ba ako hahanap ng saging na sinasabi niya? Pasinghal kong tanong sa aking sarili. Hindi ko rin naman siya po pwedeng iwan mag-isa rito sa bahay, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Wala na ako ibang po pwedeng pagpilian kundi ang mga baliw kong kaibigan. I got my phone and immediately sent a message to our group chat. Kung ako'y namomroblema ngayon, might as well, mamroblema lang sila dahil sa akin. Honest Guapitos. Kyle Jumbo. Are you guys busy? I need help, 911. Kagad kong pinindot ang send button matapos kong i-type yon. Akala ko walang magre-reply sa akin, pero bigla namang nagsisi ng mga sira. Steven Handsome. What happened? Where are you? Mateo Famous. Are you serious, man? I'm on my way to the office but I will turn over. Just tell me where you are. Cipriano. Peste ka, Kyle. Mag-reply kang sira ka. Nasaan ka ba? Ivan Awesome. I can't go. I'm in Spain. Leonardo Cute. Where are you, Kyle? Bakit hindi ka nagre-reply? Kung di lang dahil sa sitwasyon, baka bumunghalit na ako ng tawa dahil sa mga chat nila. Halatang nag-aalala ang mga bugok. Brian the Great. He is in Baguio according to my source. Pag-iimporma naman ni Brian. Dahil doon nag-chat na ako ulit para hindi na rin sila mag-alala pa. Baka mamaya magpadala pa sila ng pulis dito. Kyle Jumbo. Pumunta kayong lahat dito sa bahay, guys. Please. Magdala kayo ng green banana tapos hot sauce. I badly need that. Seryoso ko. At ito ay isang bagay ng buhay at kawalaan. Muli kong pinindot ang send button at baliwalang inihagis na ang cellphone sa couch. Bahala na sila. Alam ko namang pupunta sila rito at baka nga nagmamadali pa. I went to my room where Francine was. And when I opened the door, I found her sleeping in the middle of the bed. Here, I'm worrying because of what she acted. Dinamay ko pa ang mga bugo kong kaibigan, pero eto siya at natutulog na ulit. Nilapitan ko siya. Napapasabunot na lamang sa sarili kong buhok. She sleeps like an angel. She's so beautiful and I am glad she's mine. Marahan kong hinaplos ang pisngi niya at saka kinausap kahit natutulog siya at hindi niya ako naririnig. Maaaring wala ako sa tabi mo kapag kailangan mo ako noon, pero pinapangako ko na hindi ako aalis sa tabi mo ngayon. Mahal na mahal kita, Francine, at poprotektahan kita hanggang sa huling hininga ko. Hinagkan ko ang noo ko bago ako pumunta ulit sa kusina.
Hinintay na dumating ang mga kaibigan ko. Sa kabilang banda, "What happened? Are you alright?" Nag-aalalang tanong sa akin ni Steven. Kumunot ang noo ko dahil sa inaakto niya. Sinuri niya pa talaga ang katawan ko kung may sugat daw ba ako o wala. Don't get me wrong, Steven was my first ever friend bago pa mabuo ang samahan naming Honest Guapitos. My family and his family were great friends. Simula elementary hanggang college, magkaklase na kami. Alam ko na nga rin ang kulay at amoy ng pesting utot ng bugok na yan eh. Daig pa namin na mag-asawa sa totoo lang. Kaya naman nakakatuwa na kahit na napaka-OA niya mag-react, alam ko nag-alala siya. Ano nangyari sa'yo? May nagsamantala ba sa'yo? Ninakawan ka? Sagot! Sunod-sunod na tanong ni Cipriano na halos kadarating lang. Maya-maya pa ay nagsituloy na rin ang iba ko pang mga kaibigan na halos iisang naging tanong. May dala ba kayong saging at hot sauce? Tanong ko sa kanila. Isa-isa ko rin silang tiningnan. Sinusuri ang mga hawak nilang plastic bag. Para saan bang banana? I just bought this one. Tinaas pa ni Brian ang hawak niyang plastic at nilabas doon ng saging. Sabi na napagbilhan ko, it's a senyorita. Giit niya pa, pero hindi yun naging saging na gusto ni Francine. Isa-isang nilabas sa mga dala nilang saging at nilagay sa mesa. Nagmistula-tuloy banana tree ang mesa namin dahil sa mga saging na inilagay nila doon. But none of them got the right banana that Francine wanted to. Wait for me here. I'll just wake Francine up and let her choose the banana she wants. Pagpapaalam ko sa kanila. But when I turn around, Francine was already standing 2 meters away from us. Nasa tamang bahay ba ako? She asked, feeling so confused about what is happening. Napansin ko pa ang bahagyang pamimilog ng mata niya na makita ang mga saging sa mesa. Sino sa inyong unggoy? Nagtatakang tanong ni Francine. Sabay-sabay akong itinuro ng mga baliw kong kaibigan. Peste sa gwapo kong to, unggoy daw ako? Ay mas mukha nga silang unggoy. Baby, mamili ka na ng saging na gusto mo. So, you said you want some banana, right? There's the banana. Nakangiting sambit ko pero kaagad na umasim ang mukha niya. Habang ang mga kaibigan ko napapailing na lamang. Ang iba ay parang umupo na lamang na parabang hapong-hapo sa nangyayari. Di naman yan ang saging na gusto ko. Tsaka ayoko na ng saging. I like pancit canton with egg and hot dog. Daig ko pang pinagsakloban ng langit at lupa dahil sa sinabi niyang iyon. Malamang malalagot ako sa mga kaibigan kong narito ngayon. Dahil nag-abala pa silang pumunta rito at pinadala ko pa ng saging. Tapos ngayon hindi niya na gusto? Anak ng tinapa naman. Ganito ba talaga ang mga buntis? Baby, at least choose one and eat. Giit ko pa rin sa kanya. Sa ayaw ko nga niyan eh. Kung ipakain ko kaya sa'yo lahat ng saging na yan. Galit na sagot na naman. I panicked because she started to shout and get angry. Makakasama iyon sa baby namin. Baby, don't shout. Baka lumabas kagad ang baby natin. Isa pa, please, wag kang sumimangot. Baka maging pangong anak ko. Nag-aalalang sad ako. Di ako sigurado kung konektado ba ang pinagsasabi ko sa pinagbubuntis niya or hindi. You're pregnant? Buntis ka? Halos sabay-sabay naman tatanong ng mga kaibigan ko sa kanya. Nakaawang ang mga bibig nila. Nanlalaki ang mga mata na para bang isang krimen na mabuntis ko si Francine. Mga baliw talaga. Yes, sagot naman ni Francine. Parang bigla pa siyang nailang dahil sa biglaang tanong sa kanya. Kaya naman nilapitan ko siya kagad. Kung magkatanong kayo, parang hindi kayo kayang bumuo ng bata ah. Singhal ko sa kanila. Steven, can you cook pancit canton for Francine? I don't know how to cook. I told him pero tinaas lang niya ang daliri niya sa akin. Ikaw ang asawa kaya ikaw magluto. Paninarmon niya sa akin. Magaling kang gumawa ng bata pero pancit canton hindi alam lutuin? Aba Kyle, magtatatlo ng anak mo, anong alam mo? Kung bangasan ko kaya ang mukha niya ngayon din nang malaman niya kung ano nga ba ang alam kong gawin. Enough! Daig niya pang babaeng putak ng putak, nakakarindi. Pareho kaming natigilan ni Steven sa pagbabangayan nang sabihin niya ni Francine. Kagad din siyang pumunta sa kusina, naghalongkat ng kung anuman sa lagay ng mga pagkain. Nang makita siguro niyang hinahanap niya, tinawag niya ako. Ngunit paglapit ko pa lang sa kanya, tumakbo na siya sa lababo. Dumuwal na naman. Shoot! Goodness baby, ano bang gagawin ko? Dapat ba wag na lang ako lumapit sa'yo? Nag-aaralang tanong ko sa kanya bago ko hinilot ang likod niya. Mas maganda siguro kung dali na kita sa ospital. I hate your smell, Kyle. It's awful.
Sagot na naman. Lumapit din si Steven sa amin pero huminto rin kaagad nang biglang may naalala. Pregnant woman doesn't like the smell of their partners? Kuryosong tanong niya sa akin. I don't know, I'm not a woman. And definitely not pregnant, bro. Sagot ko naman. Nang mahismasan si Francine, tinulak niya ako, palayo, bago tumingin kay Steven. Minsan kasi hindi namin gustong amoy na isang tao o kaya ang pabangong gamit niya. At hindi lang yun para sa partners namin, kundi para sa taong hindi namin gustong amoy. Pagpapaliwanag niya. Tumango-tango si Steven para bang may malalim na iniisip. And you, Kyle? I don't like your smell. Mawawala ako na maaga dahil dyan sa amoy mo. Nang dahil sa sinabi nga ni Francine, nagtawanan ng mga baliw kong kaibigan. Napasimango tuloy ako. Ang bango-bango ko pero ayaw niya sa amoy ko. Mas mabaho pa nga si Steven sa akin eh. Umupo na lang ako sa upuang mas malayo sa kanya habang pinapanood siya na magluto ng pansit canton. Si Brian naman walang pakialam na nagbukas ng ref at kumuha ng beer. Inabutan niya kami ng tag-iisa na para bang siyang bumili ng mga yon at binabahagi sa amin. Si Leonardo naman abala sa pagtitipa ng cellphone niya, habang si Mateo naman kinuha ni Steven ang malaking chichirya sa pantry habang si Cipriano kumuha ng baso bago kami sabay-sabay na nagtungo sa sala. So how is life being with someone you love? Maya-maya itanong sa akin ni Mateo. Siya ang unang nag-asawa sa aming magkakaibigan, kaya kung minsan siyang takbo ng iba para maging kaibigan pagdating sa love life. Well, I'm happy. I have never been this kind of happy before. Only Francine made me feel like this. Is that bad? Balik tanong ko. Nakaani tuloy ako ng pektos kay Leonardo. Kapag mahal mong isang tao kahit na gusto mo siyang sakalin sa sobrang inis, hindi mo yun magagawa. Kaya ang labas, sarili mo na lang iinisin mo dahil hindi mo na maatim na saktan kahit dulo ng daliri ng taong mahal mo. Mapipilitan kang tumawa kahit di naman nakakatawa yung joke niya. Wag lang siyang mapahiya. You will do the most OA thing para lang sa ikasasaya niya. Dagdag naman ni Chad na pinsan ni Leonardo. Lulunukin mo yung pride mo, magkaayos lang kayo. Singit naman ni Steven and yes, they were alright. Lahat ng sinabi nila nangyari at nagawa ko na. What can I say? I guess that's the power of love and the feeling of being in love. Francine's POV. Pagkatapos ko magluto, kagad akong pumunta ng sala. Ngunit natigilan ang marinig kong seryosong nag-uusap ang magkakaibigan. So how's life being with someone you love? Yun ang tanong ng kaibigan niyang kung hindi ako nagkakamali. Mateo ang pangalan. Yun lang din na naabutan kong tanong pero lahat ng sagot nila narinig ko. Looking at them and hearing their answers made me think how in love are they to their wives. But Kyle's answer made me feel curious. Well, I'm happy. I've never been in this kind of happy before. Only Francine made me feel like this. Is that bad? Yon ang sagot ni Kyle. I am glad that he was happy. Masaya akong nararamdaman niya yon sa akin kahit na nga ba marami akong pagkukulang sa kanya. Marami ako naging kasalanan at marami ring taong nagkasala sa akin. Pero si Kyle tanggap niya yon at patuloy akong tinatanggap sa kabila ng lahat ng ipinapakita ko sa kanya. Hindi niya ako hinusgahan. Nagpalitan man kami na masasakit na salita noon, alam ko. Dala lang yon ang galit sa puso namin noong mga panahong yon. He was so nice, so kind, and patient with me, and with that, I will be forever grateful that I have been given a chance to meet someone like him. Hindi ko tuloy maiwasang maluha dahil sa sobrang emosyong nararamdaman ko ngayon. Kaagad ko ring pinunasan yon bago naglakad na lang papunta sa kwarto. Ayoko maistorbo sila at isa pa, moment na lang magkakaibigan yon. Pagkarating sa kwarto, nahiga na ako kaagad sa kama. Nakapato ang kamay sa umbok ng tiyan ko. Hindi pa ganoon kalaki pero mahahalata ng buntis ako. Sino makakapagsabi na magkakaroon pala kami ni Kyle ng second chance para ipagpatuloy ang nadulot naming kwento? Ngayon, eto na nga at magkakanak na naman kami. Hindi naman halatang mahilig si Kyle nito, no? Napangiti ako dahil sa kaisipang yon. Kyle is perfect for me. He is a great father to his son, a great lover to me, a good friend, a humble son and of course, an expert in bed. Ano pa nga bang hahanapin ko?